Nang makitang papaalis na si Leng Xiaoteng at ang iba pa, tumayo si Zibeiyin. Xiaoteng, kailangan mo bang umalis ka agad? Oo, sagot ni Leng Xiaoteng, at hindi nag-abala na tingnan si Zibeiyin. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tanong ni Zibeiyin nang may pag-asa. Beiying, huwag kang umasta na parang 3 taong gulang na bata. Siniko ni Zi Xiaoman si Zibeiyin bago pa makapagsalita si Leng Xiaoteng. Kailangan nilang tuparin ang isang gawain. Gusto ko lang magsaya. Hindi nila ako kailangang dalhin kung saan-saan, sabi ni Zibeiyin. Masyadong delikado. Hindi sumang-ayon si Zi Xiaoman. Hindi ako mahinang babae. Ayos lang. Kung nag-aalala ka, maaaring sumama sa akin sina Mengda at Nan, sabi ni Zibeiyin. Sina Mengda at Nan ay mga bodyguard ni Zibeiyin. Lalaki si Mengda, babae naman si Nan. Sa sandaling ito, si Xu Jinchen ay nakatanggap ng tingin mula kay Leng Xiaoteng, kaya sinabi niya, Miss Z, kung gusto mong magsaya, maaari kang pumunta ng mag-isa. Hindi komportable na sumama ka sa amin. Ayaw kausapin ni Leng Xiaoteng si Zibeiyin, kaya hinayaan niya si Xu Jinchen na sabihin ito. Dahil sinabi iyon ni Xu Jinchen, kinailangan ni Zibeiyin na sumuko, kahit na siya ay labis na nabigo. Mabuti. Pagkatapos noon ay umalis na ang grupo ni Leng Xiaoteng. Bagamat hindi makasama si Zibeiyin sa kanila, nagpasya siyang bisitahin ang bansang pinanggalingan nila, at nag-impake kaagad. Naisip ni Zibeiyin na dapat niyang bisitahin ang Kabisera at ang Lungsod B. May kaibigan siyang nakilala sa internet, kaya nagpasya siyang bisitahin muna ang City B. Hindi alam ni Zibeiyin kung saan patungo ang grupo ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi sinasadyang lumipad siya sa parehong lungsod na kasama nila. Tumagal ng humigit kumulang 7 oras para makabalik si Leng Xiaoteng at ang iba pa sa City B. Ang private jet ay lumapag sa airport ng City B alas 4 ng hapon. Sa City B, lumabas din ang resulta ng DNA paternity testing sa pagitan ni Yao Guanghui at Geng Zhengyang. Nang malaman ni Yao Guanghui na talagang anak niya si Geng Zhengyang, nagulat siya at nakaramdam ng lubos na hiya. Dahil sigurado na siya ngayon, kailangan niyang alisin si Geng Zhengyang sa lalong madaling panahon, kung hindi ay masira ang reputasyon ng pamilya Yao. Maging ang kanyang kumpanya ay nasa panganib. Walang pagkaantala, tumawag si Yao Guanghui. Kasabay nito, bumisita si Feng Pinghui sa pabrika na pinagtrabahuan muli ni Wang Yunping, ngunit oras na ng trabaho, kaya nakilala ni Feng Pinghui ang pinuno ng pabrika. Pagkatapos ay sinabihan ng pinuno ng pabrika si Wang Yunping na magpahinga. Hindi maintindihan ni Wang Yunping kung bakit hanggang sa makita niya si Feng Pinghui sa opisina. Nagulat si Wang Yunping, pagkatapos ay tila hindi nasisiyahan. Bakit ka nagpunta ulit dito? Yunping, pwede ba tayong mag-usap? Tumayo si Feng Pinghui sa sandaling nagpakita si Wang Yunping. Nang marinig iyon, sabay-sabay na lumabas ang pinuno ng pabrika. Naunawaan niya na kailangan itong maging isang pribadong pag-uusap. Si Feng Pinghui ay ang chairman ng isang malaking grupo ng negosyo, kaya hindi siya maglalakas loob na kumilos laban sa kanya. Sa kanyang pagkamangha, nakilala ng kanyang trabahador ang gayong maimpluwensyang figure. Sinabi ko sa iyo kahapon na huwag makialam sa buhay ko, sabi ni Wang Yunping na may pagbibitiw na tingin. Yunping, hiniwalayan ko na si Lu Chuting, sabi ni Feng Pinghui. Sa katunayan, medyo nakahinga siya ng maluwag ngayong sa wakas ay hiwalay na siya. Ano? Nagulat si Wang Yunping. Bakit? Hindi inisip ni Wang Yunping na iyon ang tamang gawin, dahil ilang taon na silang nagkahiwalay. Maaaring nakamove on na si Wang Yunping, ngunit hindi ito pinabayaan ni Feng Pinghui. Yunping, may pagka na siya laban sa iyo. Hindi ka ba galit sa kanya? Tanong ni Feng Pinghui. Alam niyang palaging mabait si Wang Yunping sa iba, ngunit iba na sa pagkakataong ito. Ito ay isang bagay na nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba kahit nagalit ako sa kanya, sabi ni Wang Yunping. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya kinamumuhian si Lu Chuting, ngunit mas natatakot siya kay Lu Chuting.
Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi ko kayang magpakasal sa isang makasariling babae na sumire sa kaligayahan namin at sa buhay ng anak namin. Sabi ni Fang Pinghui. Maraming taon ka ng kasal. Kahit galit ka sa kanya, may mga anak ka na sa kanya. Kung hihiwalayan mo siya, masasaktan ang iyong mga anak, sabi ni Wang Yunping. Siyempre, hindi niya kayang tiisin ang katotohanang sinira ni Lu Chuting ang kanilang kaligayahan, ngunit inosente ang mga bata. Kung wala ang kanilang ina, masasaktan sila ng husto. Bakit wala kang pakialam sa sarili mo? Sinisira niya ang pamilya natin. Halos mabaliw si Fang Pinghui. Bakit ganoon pa rin si Wang Yunping kay Lu Chuting? Nanatiling tahimik si Wang Yunping, at idinagdag ni Fang Pinghui, hindi ko siya nagustuhan. Kung hindi dahil, pagkasabi noon, biglang napagtanto ni Fang Pinghui na maaaring maging bahagi rin ng pagkana ni Lu Chuting ang pagtatalik nila pagkatapos niyang malasing noong araw. Na iyon. Damn it. Nidroga niya ako at sinasadyang makipagtalik sa akin. Magaling uminom si Fang Pinghui, kaya hindi naging madali para sa kanya ang malasing, ngunit lasing siya noong gabing iyon kasama si Lu Chuting. Si Fang Zukan ay umalis din sa kalagitnaan. Kung hindi dinala ni Fang Zukan si Lu Chuting para uminom, hindi sana siya mag-isa kasama si Lu Chuting. Hindi niya ugali na sisihin si Lu Chuting sa lahat, ngunit hindi siya makapaniwala na nagkataon lamang iyon. Bilang karagdagan, si Lu Chuting ay nagplano laban kay Wang Yunping upang makasama siya, ngunit hindi niya ito nagustuhan kailanman. Kung hindi sila nagsesex noong gabing iyon, hindi niya sana pinakasalan si Lu Chuting. Naisip ni Wang Yunping na may katuturan ito sa kanya. May pagkana pa rin si Lu Chuting laban sa kanya, kaya hindi nakakagulat kung nilagyan niya ng droga si Fang Pinghui para pakasalan siya. Yunping, hayaan mo akong alagaan ka at ang anak natin simula ngayon. Please allow me to take responsibility as a father, pakiusap ni Fang Pinghui. Hindi muna niya binanggit ang relasyon nila sa ngayon, dahil alam niyang pinakamamahalan nito ang bata. Magkabalikan man sila o hindi, nagdesisyon siyang alagaan silang mabuti. Bakit kailangan mong gawin iyon? Bagamat mahirap ang buhay namin, medyo masaya kami, at wala kaming intensyon na makisali sa mayamang pamilya mo, sabi ni Wang Yunping. Malinaw niyang alam na magiging komplikado ito kapag tinanggap nila ng kanyang anak ang Fang Pinghui. Anak ko rin si Zesheng. Dahil anak ko siya, tungkulin kong palakihin siya, at may karapatan din siyang magmana ng mga ari-arian ko. Hindi mo maitatanggi iyan, sabi ni Fang Pinghui, at nangangahulugan ito na handa siyang hayaang mamana ni Wang Zesheng ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Kahit na mahal niyang anak si Wang Zesheng, miyembro pa rin siya ng pamilyang Fang. To be specific, siya ang panganay na anak, kaya may karapatan siyang magmana ng yaman nito. Si Fang Pinghui ay may 2 anak na lalaki, at hahayaan niya ang mas namumukod tanging isa na maging pinuno ng kanilang pamilya. Anyway, maaaring mamana ni Wang Zesheng ang ilan sa kanyang mga ari-arian maging tagapagmana man siya o hindi ng pamilya Fang sa hinaharap. Sa pagsasalita tungkol sa tagapagmana ng pamilya Fang, mas pinili ni Fang Pinghui na sanayin si Wang Zesheng, dahil si Wang Zesheng ang anak niya sa kanyang pinakamamahal na babae. Alam niyang hindi patas iyon, ngunit handa siyang gawin iyon. Si Wang Yunping, gayunpaman, ay nabigla. Yunping, please, muli siyang nakiusap ni Fang Pinghui. Ako, nag-alinlangan si Wang Yunping. Yunping, please give me a chance to make it up to you. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko na hindi ako makikialam sa iyong buhay nang walang pahintulot mo. Gusto ko lang magbigay ng mas magandang kondisyon para sa iyo, sabi ni Fang Pinghui. Natatakot ako na hindi kita masagot ngayon. Dahil kailangan kong hingin ang opinyon ni Zesheng. Talagang sumang-ayon si Wang Yunping sa kanyang puso. Dahil umaasa rin siya na ang kanyang anak ay makakakuha ng mas mahusay na edukasyon, ngunit hahayaan niya ang kanyang anak na gumawa ng huling desisyon. Bagamat sabik si Fang Pinghui na alagaan sila, alam niyang dapat niyang dahan-dahan ito, kung sakaling hindi siya nagustuhan ng mga ito, kaya hindi na siya nagsalita pa.
Nang halos mag-12 p.m., isang aksidente ang nangyari sa daan patungo sa airport. Isang itim na Rolls-Royce ang biglang sumabog. Maayos naman ang driver nito ngunit ang lalaking nakaupo sa likurang upuan ay malubhang nasugatan, at nasa panganib ang kanyang buhay. Di nagtagal, nalaman ng mga tao na ang lalaking nasugatan ng husto ay manugang ng pamilya Yao, si Geng Zhengyang. Nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Yao Guanghui, ngunit kinailangan niyang magpanggap na malungkot. Natigilan si Yao Lewei nang marinig niya ang kakilakilabot na balita, at halos mawalan ng malay. Ginawa niya ang lahat para manatiling kalmado, at pumunta kaagad sa ospital para bisitahin si Geng Zhengyang. Nasa kalagitnaan ng operasyon si Geng Zhengyang nang dumating siya. Sa labas ng operating room, niyakap ni Mrs. Yao si Yao Lewei na nanginginig sa takot sa kanyang mga bisig. Magiging maayos din siya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Patuloy siyang inaaliw ni Mrs. Yao. Kung alam ni Ginang Yao ang tunay na pagkakakilanlan ni Geng Zhengyang, hilingin niyang mapatay siya ng higit sa sinuman. Matapos ang isang oras, natapos ang operasyon at lumabas ang doktor na seryoso ang mukha at malungkot na balita. Masyadong nasugatan si Geng Zhengyang para mailigtas. Nang marinig iyon, napaluha si Yao Lewei, pagkatapos ay nawalan ng malay. Nadurog din ang puso ni Mrs. Yao, habang si Yao Guanghui ay nanatiling tahimik. Heart v Epsilon Pound N. Nakapagbibigay inspirasyon sa mga kaisipan, nagliliwanag sa mga kaluluwa. Ang nakatatandang kapatid ni Yao Lewei ay may halong emosyon. Nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan, ngunit higit pa dahil nalungkot siya na nawala ang isang batang buhay. Sa katunayan, hindi niya kailanman nagustuhan si Geng Zhengyang, dahil naisip niya na napaka-ipokrito ni Geng Zhengyang. Nang marinig ni Guning ang balita, ipinadala niya si Qiao Ya upang makakuha ng higit pang mga detalye. Pumunta si Qiao Ya sa ospital at iniulat ang pagkamatay ni Geng Zhengyang kay Guning matapos itong ipahayag ng doktor. Pupunta si Leng Xiaoteng sa CTB ngayon, at darating bandang alas 4 ng hapon, kaya hindi sigurado si Guning kung libre ba siya ngayong gabi. Sa makatuwid, umalis si Guning patungo sa mga abandonadong gusali nang matanggap niya ang ulat ni Qiao Ya upang sabihin kay Tao Dinglin, ang babaeng aswang, ang pinakabagong balita. Isang Guangyaw ang magpapadala ng grupo ng mga manggagawa doon bukas. Hindi nararapat kung naroon pa ang babaeng aswang. Nang makitang paparating si Guning, lumiwanag ang mukha ni Tao Dinglin, ngunit medyo nakakatakot ang kanyang kakaibang maputlang mukha. Tapos na ba? Tanong ni Tao Dinglin. Oo, patay na siya, sabi ni Guning, at ipinakita kay Tao Dinglin ang video na kinuna ni Qiao Ya para sa kanya. Hindi nakita ni Tao Dinglin si Geng Zhengyang sa video, ngunit nakilala niya ang Yao, at narinig niya ang anunsyo ng doktor tungkol sa pagkamatay ni Geng Zhengyang. Haha, haha. Napatawa si Tao Dinglin, na parang nakakatakot. Siya ay isang multo, hindi isang tao pagkatapos ng lahat. Hindi komportable si Guning, ngunit hindi siya pinigilan. Geng Zhengyang, 5 taon na akong naghihintay ngayon. 5 taon. Napakasakit noon, at sa wakas ay patay ka na, haha, haha. Napakaganda ng pakikitungo ko sa iyo noon, pero anong ginawa mo sa akin? Patuloy kang nagsisinungaling sa akin at hindi mo ako pinahalagahan. Nag-hire ka pa ng isang grupo ng mga hoodlums para halayin ako hanggang mamatay. Si Tao Dinglin ay sumigaw, napahagulgol at umiyak. Nang magkaroon ng sapat si Tao Dinglin, unti-unting nawala rin ang kanyang puot. Dahil patay na ang kanyang kaaway, hindi na niya kailangang manatili sa kanyang loob. Nagsimulang maging transparent ang multo ni Tao Dinglin sa harap ng mga mata ni Guning. Salamat, ngumiti si Tao Dinglin kay Guning nang may katapatan. Pagkatapos noon, nawala si Tao Dinglin, at umalis din si Guning. Ang ina ni Geng Zhengyang ay isang artista na walang gaanong katanyagan maraming taon na ang nakararaan. Dahil sa kanyang pakikipagrelasyon kay Yao Guanghui, huminto siya sa kanyang trabaho at nagtago sa ibang lungsod.
Bagamat mas kaunti ang kinikita niya kaysa dati, siya pa rin ang may-ari ng ilang beauty salon. Bumalik sa CTB ang ina ni Gang Zhengyang 2 taon na ang nakararaan, dahil kikilos na sila ni Gang Zhengyang para bayaran si Yao Guanghui. Sa sandaling ito, ang ina ni Gang Zhengyang ay nasa kanyang apartment. Siya ang boss ng mga beauty salon na iyon, kaya hindi na niya kailangan pang magtrabaho araw-araw. Bihira siyang lumabas kung sakaling bumangga siya sa pamilya Yao. Wala rin siya sa mood na lumabas. Karaniwan, siya ay nagsusurf sa internet upang pumatay ng oras. Biglang nabasa niya ang balita tungkol sa pagsabog, at nakilala niya ang sasakyan ni Gang Zhengyang sa unang tingin. Natakot siya at binasa ang nilalaman ng walang pagkaantala. Dahil alam na ipinadala si Gang Zhengyang sa ospital, tinawag siya ng ina ni Gang Zhengyang ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Sa katunayan, ang ina ni Gang Zhengyang ay walang pakialam sa kanya. Sa mata ng kanyang ina, siya ay kasangkapan lamang para sa kanyang paghihiganti. Ang ina ni Gang Zhengyang ay umalis kaagad sa ospital para sa higit pang mga detalye tungkol sa kalagayan ni Gang Zhengyang ngayon. Kumpiyansa ang ina ni Gang Zhengyang na sikreto pa rin ang pagkana nila laban sa pamilya Yao, kaya naisip niyang aksidente lang iyon, sa halip na pagpatay. Maging ang mga pulis ay itinuring ito bilang isang aksidente, dahil ang kotse ay isang tambak ng basura pagkatapos ng pagsabog at walang naiwan na ebidensya. Hindi nagtagal ay dumating sa ospital ang ina ni Gang Zhengyang, ngunit nabalitaan na lamang niyang patay na si Gang Zhengyang. Napakahirap para sa kanya na tanggapin ang balita, dahil ang kanyang plano ng paghihiganti ay nasira rin nang mamatay si Gang Zhengyang. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko. Matapos mag-isip ng ilang sandali, isang ideya ang bumungad sa kanya. Kung hindi niya masisira ang negosyo ng pamilya Yao, masisira niya ang kanilang reputasyon sa pamamagitan ng paglalantad ng tunay na relasyon ni Gang Zhengyang kay Yao Guanghui. Walang pag-aalinlangan, umuwi ang ina ni Gang Zhengyang at nagsulat ng post, pagkatapos ay ipinadala ito sa isang sikat na blogger ng chismis sa Weibo. Ang sikat na Weibo gossip blogger ay walang moral na prinsipyo, at siya ay magpo-post ng anumang chismis basta't ito ay nakakatawa at maaaring makakuha ng atensyon. Hindi nagtagal, sumiklab ang iskandalo tungkol sa pamilya Yao. Eksklusibong balita. Iskandalo ng insesto tungkol sa pamilyang Yao sa CTB. Ang pamagat ng balita sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga gumagamit ng internet. Humigit kumulang 28 taon na ang nakalilipas, si Yao Guanghui, ang nangungunang papel sa pamilyang Yao, ay nakipagrelasyon sa isang aktres na walang gaanong kasikatan. Ang kanyang pangalan ay Lu Sisi. Hindi alam ni Lu Sisi na may asawa na si Yao Guanghui hanggang sa nabuntis siya at gustong pakasalan siya. Gayunpaman, pinilit siya ni Yao Guanghui na magpalaglag. Nagpanggap si Lu Sisi na sumang-ayon kay Yao Guanghui, ngunit tumakas na dala ang sanggol at huminto rin sa kanyang trabaho. Mula nang malaman ni Yao Guanghui, hinahanap na niya si Lu Sisi, ngunit nabigo itong mahanap. Makalipas ang ilang taon, muling nakilala ni Yao Guanghui si Lu Sisi, at nalaman na isinilang na niya ang kanilang anak. Upang maprotektahan ang kanyang reputasyon, nagpasya si Yao Guanghui na patayin ang kanyang anak. Naiwan na walang pagpipilian, ipinadala ni Lu Sisi ang kanyang anak sa isang ampunan, at ang bata ay pinalitan ng pangalan na Gang Zhengyang. Si Gang Zhengyang na tiyak na manugang ng pamilya Yao. Matapos basahin ang post, nagulat ang lahat. Si Gang Zhengyang ay inabandona ng kanyang biolohikal na ama, at sinubukan pa nga ng kanyang ama na patayin siya. Si Gang Zhengyang ay dapat na pinakapuot sa kanyang ama. Maraming tao ang nagsimulang manghula o maniwala man lang na gusto ni Gang Zhengyang na maghayganti sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapakasal sa pamilya Yao. Masyadong marami ang ginawa ni Gang Zhengyang, ngunit naiintindihan ng karamihan kung bakit gusto niyang maghayganti. Si Yao Guanghui mismo ang humiling nito. Kung hindi niya niloko ang asawa niya, hindi siya magkakaroon ng mahal na anak. Hindi lang niya pinabayaan ang kanyang babae at anak, ngunit gusto rin niyang patayin ang mga ito, na ganap na brutal. Sa makatuwid, pinuna ng karamihan sa mga gumagamit ng internet si Yao Guanghui.
Kasabay nito, may mga nagdududa din kung nagsasabi ba ng totoo ang post. Ito ay mas malamang na tsismis na walang matibay na patunay. Gayunpaman, naapektuhan pa rin ng iskandalo ang reputasyon ng pamilya Yao. Walang usok na walang apoy, at walang nang ahas na suran ang pamilya Yao kung hindi ito totoo. Sa loob ng maikling panahon, naging viral ang nakakagulat na balita, at nalaman din ito ng pamilya Yao. Si Yao Wenyu, ang nakatatandang kapatid ni Yao Lewei, ang unang taong nalaman ang balita mula sa kanyang kaibigan sa pamilyang Yao. Siya ay abala sa pagharap sa pagkamatay ni Geng Zhengyang ngayon, kaya hindi niya gaanong pinansin ang ibang mga bagay. Nang mabasa niya ang balita, natigilan siya, ngunit naniniwala siyang maaaring totoo ang post. Nalungkot siya at nalungkot sa pagkamatay ni Geng Zhengyang sa simula, ngunit ngayon ay medyo gamaan ang loob. Kung hindi pa napatay si Geng Zhengyang, maaaring masira ang negosyo ng kanyang pamilya sa hinaharap. Hindi kaagad sinabi ni Yao Wenyu kay Ginang Yao at Yao Lewei, ngunit sinabi kaagad sa kanyang ama, si Yao Guanghui. Natarante si Yao Guanghui nang mabunyag ang maruming sikretong ito. Iniisip niya kung ang misteryosong tumawag sa kanya noon ay nag-leak ng impormasyon. Si Yao Guanghui ay sobrang nakatutok kay Geng Zhengyang sa mga araw na ito, at nakalimutang protektahan ang sarili mula sa misteryosong tao. Dad, totoo ba? Tanong ni Yao Wenyu, bagamat nasa kanya na ang sagot. Nagtiwala si Yao Guanghui sa kanyang anak, kaya sinabi niya, oo, totoo. Kahapon ko lang nalaman, at kailangan siyang patayin. Tumanggaw si Yao Wenyu. Naisip niya na tama ito. Kahit na hindi ginawa iyon ni Yao Guanghui, gagawin din niya ang parehong bagay pagkatapos malaman ang katotohanan. Tungkol naman sa pakikipagrelasyon ni Yao Guanghui, pinili ni Yao Wenyu na manahimik, dahil mayroon din siyang ginang. Mayroong ilang mga tao na maaaring manatiling tapat sa kanilang kapareha sa mundong ito. Ay delete ang post sa internet sa lalong madaling panahon. Hindi namin hahayaang masira nito ang reputasyon ng aming pamilya, sabi ni Yao Guanghui. Oo naman, sagot ni Yao Wenyu, pagkatapos ay umalis. Nang wala na si Yao Wenyu, inilabas ni Yao Guanghui ang kanyang telepono, sinusubukang makausap ang misteryosong lalaki. Gayunpaman, walang sumagot sa kanyang tawag, dahil inihagis na ni Guning ang telepono sa kanyang telepatikong eyespace. Binalak ni Yao Wenyu na ilihim ito kina Mrs. Yao at Yao Lewei, ngunit binasa din ng mga nurse na nagtatrabaho sa ospital ang balita at nagsimulang magsalita tungkol dito. Pagkatapos, narinig ito ni Ginang Yao at Yao Lewei. Si Yao Lewei, na nilunod ang sarili sa kalungkutan dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, ay nabaliw nang marinig niya ang kakilakilabot na balita. Nagalit din si Mrs. Yao pagkatapos ng pagkabigla. Galit siya sa kanyang asawa na ang pakikipagrelasyon ay sum-ire sa reputasyon ng pamilya Yao pati na rin sa buhay ng kanyang anak. Kasabay nito, tumigil siya sa pag-iyak, dahil papatayin niya mismo si Geng Zhengyang kung hindi pa siya napatay. Gaya ng sinabi ni Tao Dinglin, kahit na walang puso si Yao Guanghui na patayin si Geng Zhengyang, gagawin ito ni Yao Wenyu at Mrs. Yao. Hindi nila papayagan na umiral si Geng Zhengyang. Si Guning, sa kabilang banda, ay hindi gaanong pinansin ang iskandalo ng pamilya Yao, at papunta siya sa airport para sunduin si Leng Xiaoteng ngayon. May ibang dumating si Leng Xiaoteng para sunduin siya, ngunit gusto lang niyang makita siya sa lalong madaling panahon. Gagawin niya ang kanyang gawain ngayong gabi, kaya sabay silang kakain ngayong hapon. Nag-isa si Guning sa airport, pinauwi na niya si Qiaoya sa daan. Pagdating niya, halos 4 na PM na, pero wala pa rin si Leng Xiaoteng. Darating siya mga 20 minuto o higit pa mamaya. Guning, isang pamilyar na boses ng lalaki ang biglang sumalubong kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Bago lumingon si Guning sa lalaki, nakilala niya ang boses nito. Ito ay si Tang Qingyang, ang kanyang nakatatandang pinsan sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Hay, nagkataon lang. Nakangiti si Guning sa kanya habang naglalakad siya palapit sa kanya.
Sa nakaraang pagkakatawang tao man o sa buong buhay na ito. Bihira silang makihalubilo sa isa't isa, ngunit sila ay magkamag-anak kung tutuusin at lumaki ng magkasama, kaya't mas madali para sa kanila ang magkasundo kaysa sa mga normal na kaibigan. May isa pang binata na nakatayo sa gilid ni Tang Qingyang. Bodyguard daw siya or something. Nako, ikaw talaga. Natatakot ako na mali ako. Ngumiti si Tang Qingyang, at umatras ng ilang hakbang ang binata. Halata namang ayaw niyang istorbohin sila. Haha, kanina pa, sabi ni Guning. Oo, pareho tayong busy. Nakangiti si Tang Qingyang. Bagamat ilang beses pa lang niyang nakilala si Guning, nag-iwan si Guning ng malalim na impresyon sa kanya, at mahirap para sa kanya nakalimutan ang mukha nito. Nabasa ko ang bawat balita tungkol sa iyo, at talagang hindi ka makapaniwala, sabi ni Tang Qingyang. Hindi siya makapaniwala na si Guning ay 18 taong gulang pa lamang. Bueno, maging handa sa pag-iisip, dahil may higit pa tungkol sa akin na magpapahanga sa iyo, biro ni Guning, at tumawa si Tang Qingyang. Oo naman, sabi niya. Nasa business trip ka ba? Tanong ni Guning. Oo. Pumunta ako sa CTB upang palitan ang isang manager ng aming kumpanya upang harapin ang isang proyekto, sabi ni Tang Qingyang. Si Chi Zaiyu ba ang manager? Nag-blur out si Guning. Mga ad ng Pub Future. Kilala mo ba siya? Bahagyang nagulat si Tang Qingyang. Kung si Guning ay may magandang relasyon kay Chi Zaiyu, maaari siyang maging kaaway nito. Bagamat hindi ito ipinakita ni Tang Qingyang sa kanyang mukha. Naramdaman pa rin ito ni Guning, at nagpaliwanag kaagad, syempre, dahil ako ang dahilan kung bakit sila umalis sa CTB para sa kabisera. Kung tama ang hula ni Guning, bumalik sina Chi Zaiyu at Tang Yaqzhen sa kabisera dahil nawalan si Tang Yaqzhen ng 1 bilyong yuan. Ano, si Tang Qingyang ay namangha. Marahil ay nagkaroon ng masamang relasyon si Guning kay Chi Zaiyu. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit sila umalis? Tanong ni Guning. Ang kasintahang si Chi Zaiyu, si Tang Yaqzhen, ay nawalan ng 1 bilyong yuan sa isang kasino, sabi ni Tang Qingyang. May pakiramdam siya na maaaring maging kakampi niya si Guning, sa halip na kaaway niya. Tama iyan. Naglagay ako ng bitag at nawalan ng 1 bilyong yuan si Tang Yaqzhen. Ngumiti si Guning, na parang tusong sorrow. Ang isang kaaway ng isang kaaway ay ang kanyang kaibigan. Dahil plano ni Guning na makipagtulungan kay Tang Qingyang sa hinaharap, may sasabihin siya sa kanya sa madaling panahon. Talaga, inikat ni Tang Qingyang ang kanyang mga mata sa gulat. Pinawalan ni Guning si Tang Yaqzhen ng 1 bilyong yuan. Ang 1 bilyon ay isang kapalaran. Sa katunayan, palagi siyang natutuwa sa pagkabigo ni Tang Yaqzhen, kaya wala siyang masamang impresyon kay Guning matapos malaman ang katotohanan. Gayunpaman, narinig niya ang pangalan ng babaeng isinugal ni Tang Yaqzhen ay si Tang Aining. Ano ang nangyari? Hindi alam ni Tang Qingyang ang maraming detalye, ngunit alam niya na tiyak na nakulong si Tang Yaqzhen. Kilala mo ba talaga si Tang Aining? Tanong ni Tang Qingyang. Kung hindi kilala ni Guning si Tang Aining, hindi niya gagamitin ang kanyang pangalan para parusahan si Tang Yaqzhen. Siguradong naghihiganti siya kay Tang Yaqzhen para kay Tang Aining. Siyempre, hindi alam ni Tang Qingyang na sina Chi Zaiyu at Tang Yaqzhen ay may kinalaman sa pagkamatay ni Tang Aining. Sa kanyang mga mata, pinarusahan ni Guning si Tang Yaqzhen dahil si Tang Yaqzhen at ang kanyang ina ay nagdulot ng pinsala kay Tang Aining at sa kanyang ina. Kahit na si Tang Qingyang ay bihirang makihalubilo kay Tang Aining pagkatapos nilang lumaki, sila ay nagkakasundo noong pareho silang mga bata. Nang malaman niya ang nangyari kay Tang Aining at sa kanyang ina, naawa siya sa kanya. Nais din niyang alagaan si Tang Aining, ngunit nawalan siya ng ugnayan dito. Magkabati at magpapalitan sila ng courtesy sa isa't isa kapag nakita nilang muli silang lumipas ng maraming taon, ngunit hindi na sila close. Nang sasagutin na sana ni Guning ang tanong ni Tang Qingyang, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang lalaki sa hindi kalayuan sa likuran niya. Dumating si Leng Xiaoteng, ngunit hindi nasisiyahan. Tuwang-tuwa siyang makita si Guning sa simula,
ngunit napansin niya itong nakikipag-usap at tumatawa sa isang lalaki sa sandaling lumabas siya, kaya agad siyang nakaramdam ng dismaya. Pumunta siya rito para sunduin siya, ngunit hindi niya ito nakita hanggang sa lumakad ito palapit dahil nag-e-enjoy siya sa pakikipag-usap sa ibang lalaki. Mahirap para kay Leng Xiaoteng na hindi magselos. Naramdaman din ni Shu Jinchen at Zinbei na naglalakad sa gilid ni Leng Xiaoteng ang kanyang kalungkutan. Nagpalitan sila ng resigned look. Nagseselos talaga ang amo nila. Si Guning ay nakikipag-chat lang sa ibang lalaki, na hindi naman big deal sa kanilang mga mata. Gayunpaman, kung nangyari ito sa kanila, magkakaroon sila ng kabaligtaran na pakiramdam. Nang makita ang reaksyon ni Guning, lumingon din si Tang Qingyang, sinundan ang kanyang paningin. Nang mapansin niya ang malamig na mukha ni Leng Xiaoteng, medyo kinabahan siya at napagtantong hindi nasiyahan ang lalaki dahil sa kanya. Nagreklamo si Tang Qingyang sa kanyang sarili na ang lalaking ito ay madaling magselos. Nakikipag-chat lang siya kay Guning, ngunit puno ng galit ang lalaki sa kanya. Pinatunayan din ito na mahal ng lalaki si Guning. Naunawaan ni Guning na nagselos muli ang kanyang kasintahan. Hindi niya inisip na ito ay isang magandang bagay, ngunit kailangan pa rin siyang aliwin, kaya diretso niyang hindi pinansin si Tang Qingyang at naglakad patungo kay Leng Xiaoteng. Lumapit din si Leng Xiaoteng kay Guning, pagkatapos ay pinisil ang kamay nito sa malaking palad nito, na parang tatakas si Guning kapag kumalas siya sa kamay. Hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin, dahil hindi ito ang tamang oras para ipaliwanag ito kay Leng Xiaoteng. Hi, Lord Leng, magalang na sabi ni Tang Qingyang kay Leng Xiaoteng. Kumunat ang noo ni Leng Xiaoteng. Kilala mo ba ako? Hindi kilala ni Leng Xiaoteng si Tang Qingyang, at nagulat siya na kilala siya ni Tang Qingyang. Oo, nakilala kita minsan ng nagkataon, at nabalitaan ko rin na si Lord Leng ay boyfriend ni Guning, sagot ni Tang Qingyang. Nang marinig iyon, medyo gumaan ang pakiramdam ni Leng Xiaoteng. Lumakad sina Shu Jinchen at Zinbei sa sandaling ito. Hi, Guning, kanina pa. Ikinagagalak na makita kang muli, nakangiting sabi ni Guning. Ikinagagalak na makilala ka, Panginoong Shu, sabi ni Tang Qingyang kay Shu Jinchen. Dahil hindi niya kilala si Zinbei, wala siyang sinabi sa kanya, ngunit tumanggo lang. Kilala mo rin ba ako? Nagulat din si Shu Jinchen. Nakatira din ako sa kabisera, kaya may alam ako tungkol sa mataas na lipunan sa kabisera. Ang pangalan ko ay Tang Qingyang, at ako ay malapit na kaibigan ni Jiang Roikan, sabi ni Tang Qingyang. Nako, kaibigan ka ni Roikan. Ikinagagalak kitang makilala. Binati ni Shu Jinchen si Tang Qingyang. Well, natatakot ako na kailangan kong umalis ngayon. See you next time, sabi ni Tang Qingyang sa kanila, pagkatapos ay umalis. Pwede ka nang umalis. Sabihin mo sa akin kapag nakakita ka ng magandang lugar na makakainan, sabi ni Leng Xiaoteng kina Shu Jinchen at Zinbei. Tinataboy niya sila, dahil oras na para mapag-isa niya si Guning ngayon. Sige. Hinayla ni Shu Jinchen si Zinbei, naglakad palayo. Pagkatapos noon, naglakad sina Leng Xiaoteng at Guning papunta sa parking lot. Hindi tinanong ni Leng Xiaoteng si Guning kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila ni Tang Qingyang dahil nagtiwala ito sa kanya. Bagamat hindi tinanong ni Leng Xiaoteng si Guning, nagpa siya si Guning na ipaliwanag ito sa kanya sa sarili niyang pagkukusa nang makasakay sila sa kotse. Hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning habang naglalakad palabas ng arrival hall. Ang mag-asawa ng isang napakarilag na babae at isang napakagwapong lalaki ay nakaakit ng maraming atensyon sa daan. Pagkaalis nila, isang grupo ng mga kabataan ang nakilala si Guning. Oh, sa tingin ko ang babae ay si Goddess Gu, tama ba? Excited na sabi ng isang babae. Talaga? Saan? Lumingalinga ang mga kaibigan niya sa paligid para hanapin si Guning. Wala na siya. Nakakahiya, sabi ng dalaga. Wala na ngayon si Guning. Sigurado ka bang siya ang babae? Pagdududa ng isa niyang kaibigan. Sigurado ako,
Dahil naisip ko na siya ay mukhang pamilyar at patuloy na nakatingin sa kanya, sabi ng batang babae. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga para kunan namin siya ng litrato? Reklamo ng mga kaibigan ng dalaga. Hindi ko siya nakilala sa unang tingin. Hindi ko kasalanan. Nadama nilang lahat na nakakahiya na pinalampas nila ang pagkakataong kunan ng litrato si Guning. Nang dumating sina Leng Xiaoteng at Guning sa parking lot, sumakay kaagad si Leng Xiaoteng sa driver's seat, pagkatapos ay pinaandar ang kotse. Naaalala mo pa ba ang aking amo na sinabi ko sa iyo noon? Ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Oo, sinabi mo sa akin na siya ay ipinanganak sa pamilyang Tang sa kabisera, sabi ni Leng Xiaoteng. Tama, at si Tang Qingyang ay ang nakatatandang pinsan ng aking Panginoon. Ang ama ni Tang Qingyang ay pinaslang din ng pamilya Tang sa kabisera, kaya iisa ang kalaban namin, at plano kong makipagtulungan sa kanya upang maghayganti, sabi ni Guning. Iniisip ko noon na dapat kong sirain ang pamilya Tang, ngunit nagbago ang isip ko pagkatapos makilala si Tang Qingyang. Sa tingin ko ang pamilya Tang ay dapat magkaroon ng bagong pinuno. Nang marinig iyon, tumanggo si Leng Xiaoteng, ngunit medyo hindi pa rin siya komportable, dahil napakadali para sa kanya na tulungan si Guning na maghayganti. Hindi na niya kailangang makipagtulungan kay Tang Qing. Gayunpaman, sinabi na sa kanya ni Guning na nagpasya siyang hawakan ito ng mag-isa, kaya hindi nakikialam si Leng Xiaoteng, kung sakaling hindi masaya si Guning. Nako, nagpropose ang tatay ko sa nanay ko. Ito ay sobrang romantiko, at ang kasal ay gaganapin sa buong buwan, sabi ni Guning. Natutuwa akong marinig iyon. Nakaramdam din ng saya si Leng Xiaoteng para kay Guman. Mahal niya si Guning, at nagmamalasakit din sa kanyang pamilya, kaya halatang umaasa siyang mabubuhay si Guman ng masayang buhay. Marami nang pinagdaanan si Guman sa nakalipas na 18 taon. Aalis ako papuntang kabisera pagkatapos ng maikling panahon. Dahil nagkabalikan na ang aking ama at ina, hindi ako mag-aalala na malungkot ang aking ina, sabi ni Guning. The second Xu Jinchen and Zin Bei got in their car, Zin Bei took out his phone and called Cao Wenxin. He couldn't wait a second longer to hear her answer. Seeing that, Xu Jinchen felt a little sad. His close brothers all had or were about to have a girlfriend, while he was still single as usual. When Cao Wenxin received Zin Bei's call, she was enjoying coffee with her friends, Gao Chendian and Anran, in a cafe. They were almost the same age, and just graduated from their universities, so the three of them were all jobless now. However, they had no intention to rely on their families forever. Even though their families' wealth could support them to live a luxurious life, they still believed that they should do something serious. Cao Wenxin wasn't allowed to join the army, nor the police, but she disliked politics, so she thought business might be a good choice. Gao Chendian was also interested in business. Anran was born in a family of power, but she hated working in the government because she thought that it was very boring. Instead, she found business fun, so the three of them came to an agreement. The problem was what business should they be involved in. The ringing phone interrupted their discussion all of a sudden. Seeing the caller's name, Cao Wenxin flushed, and her heart was pounding. Since Zin Bei called her right now, he must be in CTB and wanted to hear her answer. Thinking of what she had said to Zin Bei, Cao Wenxin's heart was beating faster. Excuse me, I need to take this, Cao Wenxin said, then left at once. Ads by Pub Future. Seeing Cao Wenxin's red face, Gao Chendian and Anran exchanged a knowing glance. Is Wenxin in love? Anran guessed. Although she wasn't sure about it yet, she thought that it was quite possible. I think so, Gao Chendian said, but felt a little upset. What Cao Wenxin didn't know was that Gao Chendian liked her ever since they were kids, but he knew that Cao Wenxin treated him as a friend.
He had even joked before that they could try to get together if both of them couldn't find their love, but Cao Wenshin rejected it. After that, Gao Chengyan never mentioned it again, because it could ruin their friendship. Just like what happened to Jiang Zesheng and Cao Wenshin. Jiang Zesheng had confessed his affection towards Cao Wenshin, but Cao Wenshin rejected him, so they now felt a little uneasy when meeting. It was a shame that they couldn't be a couple, but they could at least be good friends. He could also help her and care about her without worrying. He still held hope before because she didn't have a boyfriend. He wished that he could be together with Cao Wenshin. However, if it wouldn't happen, he would still move on. Cao Wenshin ran aside to answer the call, and pretended to be calm. "Hi. Where are you right now?" Jinbei asked. He also sounded calm on the phone, but he was actually quite nervous and excited. Cao Wenshin had told him that she would give him the answer once they met each other again. In other words, Cao Wenshin could soon be his girlfriend. "I'm in a cafe with my friends," Cao Wenshin said. "Which cafe?" "I can pick you up," Jinbei said. "Are you in City B now?" Cao Wenshin asked, although she already knew the answer. "Yeah. I just left the airport." "Which cafe are you in?" Jinbei asked again. I am in the Sky Cafe at Fengshan Shopping Mall," Cao Wenshin said. "Ads by Pub Future." "Great, I'll be right there." "We can dine together with Guning and other friends," Jinbei said. In case Cao Wenshin rejected his invitation, he used Guning as the excuse. "Oh, sure," Cao Wenshin agreed. After Jinbei hung up the call, Shu Jinchen joked, "When did you become a couple? I never heard you mention it." "Not yet, but soon. We'll be a couple in a little while." Jinbei looked satisfied and proud, which made Shu Jinchen feel envious once more. Shu Jinchen was probably the only single man in their team right now. He had just felt hurt seeing Leng Xiaoteng and Guning's loving actions, and he was soon going to witness the new couple Jinbei and Cao Wenshin. Why was he still left single? Cao Wenshin went back to her seat after a while, and apologized to her friends. "I'm sorry. I'm afraid I can't dine with you this afternoon. Ningning, her boyfriend and several friends of her boyfriend are coming, and we're going to gather together." "Really?" Anran didn't believe it, then pulled Cao Wenshin over with one arm around her shoulders. "Tell me, are you in love?" "No." Cao Wenshin denied it, but flushed again. "No. Look at your face. You're lying. Come on, who were you talking to on the phone just then?" Anran asked. Cao Wenshin felt a little embarrassed, because Jinbei and her really weren't a couple yet. "I'm not right now, but will probably be soon." "That means you've found your love, right?" Anran said. "Yeah," Cao Wenshin said in a quiet voice. "Wow, congratulations," Gao Chengyan said with a smile, but only he knew how heartbroken he was right now. "Well, I want to be in love as well seeing as you're going to have a boyfriend soon." Anran was affected by Cao Wenshin. "I think it's easy for you to get a boyfriend. We all know that you have many admirers," Gao Chengyan said. "Hindi iyon madali. Dapat makahanap ako ng taong magugustuhan ko at gusto ko rin, kung hindi, boring," sabi ni Anran. "Maaari mong akayin ang isang kabayo sa tubig ngunit hindi mo siya mapainom. Karamihan sa mga tao ay umibig sa isang taong ayaw sa kanila, at hindi rin nila gusto ang mga humahanga sa kanila." Sa pag-iisip niyan, umiling si Anran. "Kalimutan mo na. Hayaan mo na lang ang tadhana ang manguna." Pagkatapos noon, tumingin siya kay Cao Wenshin. "Kung talagang magkaka-boyfriend ka na, dapat ibili niya tayo ng pagkain. Close friends naman tayo eh." Hindi pa ito tapos, kaya hindi tinanong ni Anran si Cao Wenshin kung sino ang lalaki, gayon din si Gao Chengyan. "Walang problema,"
Napangiti si Cao Wenshin. Nanatili sila sa kafe, at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kanilang negosyo. Makalipas ang halos 35 minuto, muling nagring ang telepono ni Cao Wenshin, at syempre, ang tumatawag ay si Jinbei. Agad itong kinuha ni Cao Wenshin. Dumating ka na ba? Oo, nasa ibaba tayo, sabi ni Jinbei. Mabuti, pupunta ako, sabi ni Cao Wenshin, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Kinuha niya ang kanyang bag at sinabing, well, I got to go now. Paalam, kinawayan ni Anran ang kamay niya. Bye, sabi ni Gao Chengyan kay Cao Wenshin. Pagkaalis ni Cao Wenshin, bumantong hininga si Anran at sinabi kay Gao Chengyan na may matinding simpatiya, sa palagay ko ay maaari ka nang sumuko. Alam ni Anran na matagal nang hinahangaan ni Gao Chengyan si Cao Wenshin mula sa malayo, ngunit hindi niya ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Minsan, gusto niyang tumulong, ngunit medyo malinaw ang ugali ni Cao Wenshin, kaya wala siyang nagawa. Kasabay nito, naiintindihan din niya na imposibleng pilitin ang dalawang tao na magkasama kung walang pagmamahal sa pagitan nila. Mga ad ng pub future. Tama ka, sabi ni Gao Chengyan. Sumuko na siya, pero malungkot pa rin. Huwag kang masyadong malungkot. Normal lang na main love ka sa taong ayaw sayo. Ang oras ang magpapagaling sa lahat. Inalo siya ni Anran. Salamat, nakangiti si Gao Chengyan. Malulunasan nga ng panahon ang lahat, ngunit masakit din ang proseso. Nang makababa si Cao Wenshin, nakita niya si Jinbei na nakatayo doon at naghihintay sa kanya. Kinabahan siya sa isang iglap, at hindi nang ahas na salubungin ang mga mata nito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong sagot ngayon? Diretso ang tingin ni Jinbei sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagkunwari si Cao Wenshin na hindi niya naiintindihan ang itinatanong ni Jinbei. Alam ni Jinbei na nahihiya siya, at nagniningning sa kaligayahan. Dahil handang makipagkita sa kanya si Cao Wenshin, nangangahulugan ito na pumayag itong maging kasintahan. Maari ba kitang maging kasintahan? Diretsong tanong ni Jinbei. Ito ang unang pagkakataon na siya ay naging matapang at prangka sa kanyang buhay. Well, namula si Cao Wenshin. Gusto mo? Tanong ulit ni Jinbei. Oo, sabi ni Cao Wenshin, at ibinaba ang kanyang ulo. Nang marinig iyon, natuwa si Jinbei. Kung wala lang sila sa pampublikong lugar ay niyakap at hinalikan niya ito. Nang makitang ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, si Jinbei ay may ibibigay kay Cao Wenshin. Sandali lang, sabi niya at pumunta sa counter. May malaking bangkos ng pulang rosas na nakalagay dito, na inihanda ni Jinbei. Narito, ito ay para sa iyo, sabi ni Jinbei kay Cao Wenshin. Pakiramdam ni Cao Wenshin ay umiiyak na ngayon, at ang kanyang mga mata ay basa ng masasayang luha. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng mga bulaklak, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng labis na kasiyahan tungkol dito. Mga ad ng pub future. Kinuha ni Cao Wenshin ang malaking bangkos ng mga rosas, at hinawakan ni Jinbei ang kanyang kamay, naglalakad palabas. Sinabihan ni Jinbei si Xu Jinchen na umalis pagdating nila rito, dahil gusto niyang gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama si Cao Wenshin. Gusto man ni Xu Jinchen na manatili at magtsismisan, natakot siyang baka masaktan muli, kaya pinaandar niya ang sasakyan sa Jinlin Hotel. Siya na lang ang naiwang mag-isa ngayon. Maaga pa. Bakit hindi tayo mamasyal? Sabi ni Jinbei. Oo naman, ngumiti si Cao Wenshin. Wala siyang pakialam kung saan sila pupunta, ngunit nakaramdam siya ng saya at kasiyahan na kasama si Jinbei. Si Guning, sa parehong oras, ay hindi kaagad umalis sa hotel, ngunit pumunta sa bahay ng pamilya Tang. Nasa City B siya ngayon, kaya dapat niyang bisitahin ang pamilya Tang. Oras pa ng trabaho noon, kaya wala si Tang Yunfan, at tanging sina Tang Haifeng, Jiang Lehua at Guman lang ang nasa bahay. Si Tang Haifeng ay nagbabasa sa kanyang pag-aaral, habang sina Jiang Lehua at Guman ay naggugupit ng mga puno at bulaklak at nag-uusap sa hardin. May mga hardinero sa pamilyang Tang, ngunit si Jiang Lehua ang gagawa nito sa kanyang sarili kapag siya ay nasa bahay,
dahil akala niya ito ay masaya. Oh, darating si Ningning. Sa sandaling pumasok ang sasakyan sa loob, alam ni na Jiang Lahua at Guma na darating si Guning, kaya ibinaba nila ang mga gamit sa kanilang mga kamay at naglakad patungo sa sasakyan. Nang makita nila si Leng Xiaoteng na bumaba ng sasakyan kasama si Guning, pareho silang nagulat. Nakakashauting. Tuwang-tuwa silang makita si Leng Xiaoteng. Bagamat iniisip nila noon na hindi magandang bagay para kay Guning na magkaroon ng kasintahan sa murang edad. Si Leng Xiaoteng ay nag-iwan ng magandang impresyon sa kanila pagkatapos, at ngayon ay mataas ang tingin nila sa kanya. Masaya akong makita ka, bati ni Leng Xiaoteng sa kanila. Hindi mo kailangang magdala ng napakaraming regalo sa bawat oras. Sabi ni Jiang Lahua nang mapansin niya ang malalaki at maliliit na bag sa mga kamay ni Leng Xiaoteng. Alam nilang ginawa ito ni Leng Xiaoteng dahil sa kabutihan, ngunit tinanggap na nila siya bilang miyembro ng kanilang pamilya. Ayoko na sa susunod, sabi ni Leng Xiaoteng, bagamat gagawin niya muli ang parehong bagay. Pagkatapos noon, pumasok sina Jiang Lahua at Guman kasama si Leng Xiaoteng, at direktang hindi pinansin si Guning. Nakaramdam ng kaunting hiya si Guning at hinimas ang kanyang ilong. Tila mas gusto ng kanyang ina at tiyahin si Leng Xiaoteng kaysa sa kanya ngayon. Agad na lumabas si Tang Haifeng nang marinig niyang dumating sina Leng Xiaoteng at Guning. Nakatuon din siya kay Leng Xiaoteng pagkatapos ng simpleng pagtanggap kay Guning. Hindi inisip ni Guning na ito ay isang masamang bagay, ngunit hindi pa ito sanay. Dati, napapaligiran nila siya sa sandaling magpakita siya, ngunit ngayon ay si Leng Xiaoteng ang pinagtutuunan ng pansin nila. Xiaoteng, bakit hindi mo ako paglaruan ng chess? Nagmungkahi si Tang Haifeng. Oo naman, sumang-ayon si Leng Xiaoteng, pagkatapos ay naglaro ng chess kasama si Tang Haifeng. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa End of EuroL's 1N platform. Alam kong magaling ka sa chess, kaya dapat mong maglaro sa abot ng iyong makakaya, sabi ni Tang Haifeng. Ayaw niyang manalo sa laro dahil lang siya sa lolo ni Guning. Si Tang Yunfan ay hindi kasing galing ni Leng Xiaoteng sa chess, kaya naisip ni Tang Haifeng na sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang laban, at gusto niyang i-enjoy ang laro. Gagawin ko, lolo, sabi ni Leng Xiaoteng. Sa simula, sina Tang Haifeng at Leng Xiaoteng ay nasa parehong antas, pagkatapos ay nakuha ni Leng Xiaoteng ang kalamangan at nanalo sa isang makitid na margin. Napakagaling! Si Tang Haifeng ay hindi man lang nadismaya, ngunit nasiyahan sa kanyang sarili, dahil hindi madali para sa kanya na makahanap ng kapareha. Kapag naglaro siya ng chess kasama ang kanyang mga kaibigan, karaniwan ay ang isa ay may natatanging kalamangan sa iba. Hindi ito nakakatuwa, dahil malalaman na nila ang resulta bago pa man magsimula ang laro. Sinabi ni Jiang Lahua kay Leng Xiaoteng na manatili para sa hapunan, ngunit sinabi ni Guning na kailangan nilang umalis upang makipagkita sa kanilang mga kaibigan. Sinabi rin niya sa kanila na si Leng Xiaoteng ay direktang bumisita sa kanila nang siya ay bumaba ng eroplano. Ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay lubos na naantig, at mas nagustuhan nila si Leng Xiaoteng. Nang mga alas 6 ng gabi, umalis sina Guning at Leng Xiaoteng, dahil gagampanan ni Leng Xiaoteng at ng kanyang mga kasama ang kanilang gawain ngayong gabi. Hindi na magtatanong pa si Guning tungkol sa gawain ni Leng Xiaoteng, dahil alam niya na ito ay lubos na kumpidensyal. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling lumabas sila ng pinto, nakasalubong nila si Tang Yunfan na kakauwi lang. Nang makita sina Guning at Leng Xiaoteng, medyo nagulat siya. Masaya siyang makita si Guning, ngunit hindi nagtagal ay sumeryoso ang mukha niya nang bumagsak ang paningin niya kay Leng Xiaoteng. Hindi dahil hindi niya gusto si Leng Xiaoteng, ngunit dahil siya ang ama ni Guning. Siya ay mahigpit kay Leng Xiaoteng upang seryosohin ni Leng Xiaoteng si Guning. Ikinagagalak na makita ka, Mr. Tang, magalang na sabi ni Leng Xiaoteng. Hi, Dad, sabi ni Guning. Hapunan na. Saan ka pupunta? Tanong ni Tang Yunfan. Mayroon kaming appointment sa aming mga kaibigan, kaya pupuntahan namin sila, sabi ni Leng Xiaoteng.
O mahusay. Dahil mayroon na silang appointment sa kanilang mga kaibigan, hindi sila pinipilit ni Tang Yunfan na manatili doon. Sinabi rin niya kay Guning nang dumaan siya sa kanila, huwag kang sunduin ngayong gabi para sunduin ang iyong ina. Haha, humagalpak ng tawa si Guning. Bahagyang nahiya si Tang Yunfan na pinagtawanan ng kanyang sariling anak, ngunit nagpanggap na walang nangyari at naglakad papasok. Pagkatapos, sumakay sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanilang sasakyan at umalis. Medyo nalungkot si Leng Xiaoteng na hindi siya makakasama ni Guning ngayong gabi. Hindi naging madali para sa kanila na magbahagi ng ilang pribadong oras. Habang nasa daan, tumunog ang telepono ni Guning, at ang tumatawag ay si Kay. Boss, nakakita lang ako ng ilang ebidensya ng ilegal na aksyon ng pamilya mo. Kung babayaran ko ang pamilya mo, tutulungan ba sila ng pamilyang Tang? Tanong ni Kay. Nagpasya si Kay na maghayganti sa pamilya mo, ngunit kailangan niyang hingin ang opinyon ni Guning dahil sa relasyon ng pamilya mo sa pamilya Tang. Sinabi ko na sa lolo ko, at hindi sasali ang pamilyang Tang. Gawin mo ang anumang gusto mong gawin, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Malaki. Nakahinga ng maluwag si Kay. Matapos ay hang up si Kay, nakatanggap si Guning ng tawag mula sa An Guangyao. Tito An, dumating ka na ba? Tanong ni Guning. Boss, na-delay ang eroplano ngayon, kaya ngayon lang kami nakarating sa CTB. Hindi pa naman maaga, kaya plano naming maghapunan muna, at tingnan ang lupa bukas, An Guangyao said. Isa itong mahalagang construction project, kaya personal na pumunta rito si An Guangyao. Ang Shenghua Real Estate ay may maraming kasalukuyang proyekto sa pagtatayo, kabilang ang living area sa CTF, Zhengyang Street sa CTD at ang headquarters sa capital. Kinailangan nila ng oras para kumuha ng mga tao, at kapos sila sa ngayon. Dahil doon, kinailangan nilang makipagtulungan sa ibang mga kumpanya ng konstruksyon, at direktang bumaling si Guning sa isang kumpanya ng real estate sa ilalim ng Tangwang Group para sa tulong. Mag-isa ang isang Guangyao na makikipag-deal sa kumpanya, at hindi sasali si Guning. Sasali lang si Guning kapag kinakailangan. Ilang tao mayroon ka? Tanong ni Guning. 8 sa kabuuan, sabi ni An Guangyao. Dumating sila upang suriin ang lupain sa pagkakataong ito, at magsisimula ang pagtatayo pagkatapos may segowa ang isang masusing plano. Maaari kang kumain at manatili sa Jinlin Hotel. Papunta na ako doon para makilala din ang mga kaibigan ko. Magkita-kita tayo, sabi ni Guning. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa construction, dapat niyang makilala si An Guangyao dahil nandito na ito. Bilang karagdagan, ang lupain na kanilang bubuuan ay walang magandang reputasyon, at kinailangan ni Guning na paalalahanan si An Guangyao na mag-isip ng paraan upang harapin ang mga tsismis. Oo naman, sagot ni An Guangyao. Makalipas ang halos 12 minuto, dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa Jinlin Hotel. Sa sandaling ito, magkahawak kamay na naglakad sina Jinbei at Cao Wenxin. Huminto si Guning at tinitigan sila ng may interes. Nang mapansin ni Cao Wenxin si Guning, inilabas niya ang kanyang kamay mula sa kamay ni Jinbei, at namula siya. Kumusta, mahal kong pinsan na si Wenxin at ang aking pinsan na si Bei, biro ni Guning. Nang marinig iyon, natuwa si Jinbei, ngunit nahiya si Cao Wenxin at nakipagtalo, hindi mo pa siya pinsan. Mali ba ako? Hindi ba seryoso ang relasyon nyo ngayon? Nagkunwaring inosente si Guning. Nang marinig iyon, agad na hinawakan ni Jinbei ang kamay ni Cao Wenxin at sinabing, tama ka. Pwede mo akong tawaging pinsan mo. Bagamat kaka-boyfriend at girlfriend lang nila, seryosong-seryoso si Jinbei sa kanilang relasyon. Sinubukan ni Cao Wenxin na bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi siya kasing lakas ni Jinbei, kaya sumuko siya sa huli. Tumigil din si Guning sa pagbibiro tungkol sa kanila, pagkatapos ay pumasok sa loob na hawak ang kamay ni Leng Xiaoteng. Ngumuso si Cao Wenxin kay Jinbei, ngunit hinailan ni Jinbei ang kanyang kamay habang naglalakad pasulong.
Sa pribadong silid, si Xu Jinchen ay nagbabasa ng balita sa kanyang telepono upang pumatay ng oras. Nang magkahawak kamay na pumasok ang mag-asawa, medyo nasaktan si Xu Jinchen. Please, itigil mo na ang pagpapakita ng pagmamahal mo sa isa't isa sa harap ko. Reklamo ni Xu Jinchen. Hindi kaya nila pakialam ang nararamdaman niya bilang nag-iisang single sa kwarto. Mabuhay kasama ito, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Leng Xiaoteng. Sa sandaling ito, hiniling ni Xu Jinchen na siya ay bulag upang hindi siya masaktan na makita ang dalawang magkasintahan. Sina Leng Xiaoteng at Zhen Bei ay naglabas ng upuan para kina Guning at Cao Wenxin bago sila maupo. Nag-order na si Xu Jinchen, kaya inilagay na ang mga pinggan sa mesa pagdating nila. Nang makita sina Leng Xiaoteng at Zhen Bei na nagsisilbi sa kanila kasintahan sa lahat ng oras habang kumakain, hindi na nakita si Xu Jinchen. Natapos siyang kumain sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Hindi siya pinansin ni Leng Xiaoteng at Zhen Bei, at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Mga ad ng Pub Future. Hoy, may hinihintay ka ba? Pwede bang makiupo dito? Ilang sandali matapos pumunta si Xu Jinchen para uminom ng tsaa sa tea room, isang magandang babae ang nakipag-usap sa kanya. Si Xu Jinchen ay iba kay Leng Xiaoteng na tatanggihan ang bawat babae, at ang babae ay maganda at matikas, kaya sinabi niya, pakiusap. Salamat, ngumiti ang babae, saka umupo. I think nakita somewhere before. You look very familiar to me, siguradong sabi ng babae. O talaga, sinabi ni Xu Jinchen, ngunit hindi ito pinansin, dahil ito ay isang makalumang paraan upang simulan ang pakikipag-usap sa isang tao. Naunawaan ng babae na ito ay isang perfunctory reply, ngunit hindi rin niya ito pinansin. Nakita kita sa video ng release conference ng Jade Beauty Jewelry sa internet dati. Nang marinig iyon, medyo nagulat si Xu Jinchen. Tila nakilala ng babae si Xu Jinchen kaya lumapit ito para makipag-chat sa kanya. Hinahangaan ko si Miss Go, at gusto ko siyang makilala balang araw, sabi ng babae ng may katapatan. Good luck, sabi ni Xu Jinchen. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang kaibigan ng babae kaya nagdahan-dahan ito. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi sila nagpalitan ng anumang pangunahing impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Pagkatapos ng hapunan, si Leng Xiaoteng at ang iba ay hindi kaagad lumabas ng pribadong silid, ngunit nanatili sa loob habang naghihintay ng balita. Nang mga alas 8 ng gabi, nakatanggap ng mensahe si Leng Xiaoteng, at umalis kasama si Zhen Bei. Ningning, uuwi ka na ba, o gusto mong makipagkita sa mga kaibigan ko? Tanong ni Cao Wenxin kay Guning. Dahil umalis si Zhen Bei para sa kanyang gawain, maaaring bumalik si Cao Wenxin upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan para masaya. Mga ad ng Pub Future. May kailangan pa akong harapin. Maaari kang pumunta ng mag-isa, sabi ni Guning. Mabuti, sabi ni Cao Wenxin at umalis. Pagkatapos noon, tinawagan ni Guning si An Guangyao. Katatapos lang ng hapunan ni An Guangyao nang tawagin siya ni Guning. Sinabi niya kay Guning ang numero ng kanyang pribadong silid, at tinanong din siya kung hindi niya dapat sabihin sa iba na umalis, dahil hindi alam ng iba kung sino ang tunay na amo. Sinabi sa kanya ni Guning na ayos lang, kaya hindi sinabihan ni An Guangyao ang iba na umalis. Hindi na kailangang itago ni Guning ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ngayon. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Guning, sinabi ni An Guangyao sa iba na darating ang kanilang tunay na amo. Alam ng lahat ng miyembro ng staff sa Shenghua Real Estate na mayroon silang bagong boss. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung sino ang boss nila, at ang bawat isa sa kanila ay nasa sabik ngayong alam nilang darating ang kanilang boss. Sinabi ni Direktang sa kanila ng isang Guangyao na ang kanilang bagong amo ay isang 18 taong gulang na babae, kaso nakalimutan nila ang kanilang ugali nang makita nila si Guning ilang sandali pa. Nang marinig iyon, nagulat silang lahat. Napakahirap para sa kanila na paniwalaan na ang kanilang tunay na amo ay isang batang babae na 18 taong gulang pa lamang.
Chairman An, sigurado ka ba? May pagdududa na tanong. Oo, at ang pangalan niya ay Guning, siya ang nagtatag ng Jade Beauty Jewelry, dagdag ni An Guangyao. Ano? Ang nagtatag ng Jade Beauty Jewelry. Nagulat na naman ang lahat, dahil narinig na nilang lahat ang Jade Beauty Jewelry. Sa pagkakataong iyon, naramdaman nila na hindi nakakagulat na nakuha ni Guning ang Shenghua Real Estate. Ang mga tao sa paligid ng hapagkainan ay pawang mahahalagang tao sa Shenghua Real Estate, kaya hindi napapansin ay tinanggap nila ang nakagigimbal na katotohanan. Maya-maya, pumasok si Guning, at sabay-sabay silang tumayo. Masaya akong makita ka, boss. Nang makita ang kanilang reaksyon, naunawaan ni Guning na malamang na ipinakilala siya ni An Guangyao sa kanila noon pa man. Ikinagalak ko ring makita kayong lahat. Maupo ka, sabi ni Guning, at mukhang napakabait. Pagkatapos, lahat sila ay nakaupo, at si Guning ay umupo mismo sa tabi ni An Guangyao. Well, sa totoo lang, kakaunti lang ang alam ko tungkol sa construction, kaya buong responsibilidad mo ang proyektong ito, ngunit may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo ngayon, sabi ni Guning. Siguro nasabi na ni Chairman An noon sa inyo na marami ang chismis tungkol sa tinatawag na haunted land. Nagawa ko na ang aking pagsisiyasat. May napatay nga dyan, pero walang multo, kaya huwag kang mag-alala. Oo naman, boss, sabi ni An Guangyao. Medyo malaki ang lupa, around 3,000 square meters, so I think that we can build 2 office buildings. Sasakupan namin ang isa sa kanila, at popahan ang isa, dagdag ni Guning. Ang isang Guangyao ay talagang may parehong ideya, dahil ang isang gusali ng opisina ay sapat na para sa kanila. Naglabas si Guning ng isang name card, at ibinigay ito kay An Guangyao. Ito ang name card ng isang manager na nagtatrabaho sa Wangto Real Estate na kinokontrol ng Tangwang Group. Naka-short-handed kami ngayon, para makapag-hire ka ng ilang manggagawa mula sa Wangto Real Estate. Walang problema, sabi ni An Guangyao, at kinuha ang name card. Pagkatapos, nakipag-usap si Guning kay An Guangyao ng ilang negosyo bago siya umalis. Nagkataon, nasagasaan niyang muli si Tang Qingyang sa pasukan ng hotel. Hay, nagkataon lang. Nagulat din si Tang Qingyang nang makita si Guning. Nag-iisa ka ba? Nasaan si Lord Leng? Oh, umalis siya para may gawin, sabi ni Guning. Libre ka ba ngayon? Pwede ba tayong makisalo ng tsaa? Bakit hindi? Sumang-ayon si Tang Qingyang ng buong galak. Binalak din niyang makipag-ugnayan kay Guning para tanungin siya ng higit pang mga detalye tungkol kay Tang Ining. Hindi angkop na marinig ng iba ang kanilang pag-uusap, kaya sinabi niya sa kanyang bodyguard na hintayin siya sa kotse, pagkatapos ay umalis kasama si Guning patungo sa tea room. Mga ad ng Pub Future. Pagdating nila sa tea room, umorder muna sila ng tsaa. Tinanong sila ng isang waiter kung gusto nila ng kung fu tea o normal na tsaa. Dahil mag-uusap sina Guning at Tang Qingyang tungkol sa seryosong bagay, hindi sila umorder ng kung fu tea. Ayaw nilang may ibang tao sa kwarto, kaya nag-order sila ng normal na tsaa. Ang waiter pagkatapos ay nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa para sa kanila, pagkatapos ay lumabas. Hindi ibinuka ni Tang Qingyang ang kanyang bibig hanggang sa wala ang waiter. Pwede ko bang malaman kung ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Bagamat marami siyang itatanong kay Guning, dapat siyang maging magalang at hayaan munang magsalita si Guning tungkol sa kanyang mga ideya dahil si Guning ang nag-imbite sa kanya na pumunta. Ang paksang hindi natin natapos ngayon, sabi ni Guning. Pareho sila ng ideya. Tinanong mo ako kung kilala ko ba talaga si Tang Ining. Oo, kilala ko siya, sabi ni Guning. Hindi ko lang siya kilala, kundi kilala ko rin siya, dahil siya ang aking Panginoon at tinuruan niya ako ng kung fu. Ano? Tinuruan kanya kung fu? Inikat ni Tang Qingyang ang kanyang mga mata sa gulat. Si Tang Ining ay isang kung fu master. Pinadala ni Tang Bing senador si Tang Ining sa isang killer organization nang mahuli ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan. Ginawa niya iyon para makontrol siya para matulungan niya ang pamilya Tang na gumawa ng maruruming gawain.
Kalaunan ay nalantad si Tang Aining, kaya pinatay siya ng pamilya Tang. Bilang apprentice ni Tang Aining, kailangan kong maghiganti para sa kanya. Sinabi ni Guning ng may determinasyon. Ano? Ipinadala ni Tang Bing senador si Tang Aining sa isang killer organization nang mahuli ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan. Ginawa niya ito para kontrolin siya para matulungan niya ang pamilya Tang na gumawa ng maruruming gawain. Hindi makapaniwala si Tang Qingyang sa kanyang narinig. Hindi nakakagulat na matagal na niyang hindi nakita si Tang Aining. Si Tang Aining ay patay na. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Mga ad ng Pub Future. Si Tang Bing senador ay napakasamang tao kaya niloko niya ang ina ni Tang Aining, at sinanay pa niya si Tang Aining bilang isang mamamatay. Kahit na hindi alam ni Tang Qingyang kung paano gumagana ang isang mamamatay na organisasyon sa totoong buhay, napanood niya ang mga pelikula tungkol dito. Daan-daang tao ang nag-away sa isa't isa sa isang saradong gusali. Kung hindi ka pumatay, papatayin ka ng iba. Ilang tao lamang ang maaaring mabuhay at maging mga kwalipikadong mamamatay. Kung nangyari ito sa totoong buhay, si Tang Bing senador ay talagang isang brutal na ama. Si Tang Aining ay ang kanyang biyolohikal na anak na babae pagkatapos ng lahat. Matapos marinig ang nangyari kay Tang Aining, nagkaroon ng mas malalim na simpatiya si Tang Qingyang para sa kanya. Alam ko rin na si Tang Bing senador ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ama, at na bumalik ka sa bahay para maghiganti rin, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Tang Qingyang. Paano nalaman ni Guning na si Tang Bing senador ang utak sa likod ng pagkana na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama? Talagang nagtataglay si Tang Qingyang ng matagal ng sama ng loob kay Tang Bing senador. Tama si Guning. Si Tang Bing senador ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, at bumalik siya sa bahay upang makaganti kay Tang Bing senador para sa kanyang ama. Gayunpaman, napakalakas ng kanyang kaaway, at napakahirap para sa kanya na magtagumpay. Idinagdag ni Guning, plano kong sirain ang negosyo ng pamilyang Tang sa simula, ngunit nagbago ang isip ko pagkatapos kitang makilala. Ikaw ang nakatatandang pinsan ng aking Panginoon, kaya sa tingin ko ay maaari kang maging isang mahusay na pinuno ng negosyo ng pamilyang Tang. Ano sa tingin mo? Alam ni Guning kung ano ang gustong gawin ni Tang Qingyang, kaya hindi siya nag-abala na itago ang kanyang layunin. Labis na nagulat si Tang Qingyang matapos siyang marinig. Pangunahing gusto niyang maghiganti kay Tang Bing senador, at walang intensyon na maging responsable sa negosyo ng pamilyang Tang. Gayunpaman, naisip niya na hindi ito isang masamang ideya mula noong iminungkahi ito ni Guning. Bilang karagdagan, hindi sinasadya ni Tang Qingyang na nagtiwala kay Guning. Kung sinasadya mo, hindi ko tatanggihan, sabi ni Tang Qingyang. Kinailangan siya ng oras para masangkot sa negosyo ng pamilyang Tang. Hindi pa banggitin ang pambihirang kakayahan ni Guning, marami rin siyang koneksyon sa matataas na lugar. Kung makikipagtulungan siya sa kanya, mas madali para sa kanya na maghiganti. Walang dahilan para tanggapin niya ito. Kung maghihiganti tayo, magagawa lang natin ito pagkatapos kong mag-aral sa kabisera, dahil wala akong masyadong oras ngayon, sabi ni Guning. Madali at mabilis na pumatay ng isang tao, ngunit hindi ko nais na mamatay silang walang paghihirap. Walang problema, sabi ni Tang Qingyang. May plano akong 2 o 3 taon para maghiganti. Dahil handa kang makipagtulungan sa akin ngayon. Kaya kung maghintay ng ilang buwan. Kung tutusin, imposible para kay Tang Qingyang na bayaran si Tang Bing senador sa loob ng maikling panahon, dahil wala siyang kakayahan. Kaya lang, nakipagkasundo si Guning kay Tang Qingyang, at umalis siya pagkatapos. Dahil abala si Leng Xiaoteng sa kanyang gawain ngayong gabi, diretsong bumalik si Guning sa Wafu Hills.